So ito naman yung marker na tinatawag natin na turtle head sign marker. Okay, so ano bang mga kahulugan kung yung sign na ating makikita ay yung ulo? Okay, ulo ng isang turtle. Okay, so ito yung ating pag-uusapan ngayon mga katiits, yung turtle head sign marker. Okay, so huwag kayo mag-skip at ating tunghayan yung kakaibang sign at makukonsider natin na ito yung isa sa napakagandang sign kung tayo ay maghahanap ng mga sign sa treasure. Kasi yung ganitong klaseng sign mga katiits ay bihira lang talaga natin makikita. Usually yung mga turtle ay hindi accurate yung kanyang mga design, para lang siyang bilog. Pero makikita talaga natin dito na ginawa talagang design. Dito mapapansin natin na klarong-klaro, ito yung mata. Yan, mata, ilong. Tapos dito, meron pa ito sa kabila, mata din ito sa kabila, meron pa yan. Dito yung tenga, yan o. Tapos, bibig, yan. Okay? So, ito naman yung kanyang katawan. So, napakalaki, diba? So, klarong-klaro katiits, oh. Yung kanyang katawan dito. Okay, ito yung ulo, mata. So, yung mga turtle mga katiits, yung mga ganitong klaseng sign, actually, meron sila ditong inilagay ng mga giveaway. Pwede dito sa ulo, pwede rin dito sa katawan. Okay? Pansinin yung maigi katiits. Dito, meron tayo dito makikita na mga bato. Yan o, bato. Maliit. May malaki. Ito, bato rin ito. Pero ginawa ng shape na ulo. Para magmukhang design na para talaga siyang turtle. Okay? So, try nyong paluin dito sa kanyang katawan. Kung hindi halo dito sa kanyang harapan, try nyo dito sa likod. Okay? Likod na part. O dito sa left. O dito sa right. So, kapag halo, may mataas na possibility na mayroon niyang chamber sa loob na pwedeng lagyan ng kayamanan. Okay? So, kung mayroon kayong detector, ay mas maganda na i-detect para sure ball na mayroon kayong makukuha at hindi masayang yung inyong pagod. Okay? So, ganun yan, katiets. So, yung mga treasure ng mga turtle ay distansya talaga yan. Okay? Distansya talaga yan dito mismo sa sign. Dito sa kanyang sign. Patungo sa unahan. Okay? Kasi ito ay pointing to treasure. So, pointer to katiits. So, doon sa unahan katiits, try yung mga 10 or 20 meters. Okay, nandyan lang yan sa dalawa. So ngayon, try nyong i-test dig dito sa 10 meters. Dito sa 10. And then ngayon, pag umabot na kayo sa 5 meters. Okay, 5 meters. So, bakit 5 meters mga katiets? Kasi yung 4 to 5 meters, yung ganitong lalim, 4 to 5 meters, ito yung lalim na pinagbaunan nila ng mga giveaway. Okay, ito yung pinakamalalim mga katiits. Hindi yan masyadong malalim, pero malalim na yan, 4 to 5 meters. So yung mga giveaway na kanilang inilagay, yan yung mga coins, mga silver coins, mga old coins. So ganun yan. So ganito yung kanyang TBL
or Treasure Burial Layout doon sa unahan. Okay, so ito yan. Dito sa 5 meters. Okay, dito natin matatagpuan yung giveaway. Okay, giveaway, yun yung pinakamalalim na pinagbaunan. So ngayon, kung wala pa kayong natagpuan dito sa 5 meters, dito, magdadalawang isip na kayo mga tiits, wag kayong tutuloy, or tutuloy pa ba kayo, kasi wala kayong natagpuan sa 5 meters kasi dalawang layer itong ginawa nila dito. Dalawang layer yan. First dito sa giveaway, then second dito naman sa big deposit sa ibaba. So nandito nakalagay yung big deposit. Okay, dito sa pinakaibaba, ang purpose ng giveaway dito sa ibabaw, para hindi na tayo maghanap doon sa malaki. Okay? Kasi mayroon na tayong nakuha dito na giveaway sa ibabaw. Yung mga giveaway na inilagay nila, hindi lang yan maliliit. Minsan yung mga gold coins na inilibing nila, umaabot niya ng tag-isang balde. Okay? So kung makontento tayo doon, so okay na yun. Napakalaking kayamanan na yun, mga tiits. So dito naman sa big deposit, dito sa ibaba, so gawa naman natin to ng Treasure Burial Layout na klaro. Okay, so pagpalagay natin, ito yung kanyang butas, and then ito yung pinaka ibaba. So dito nakalagay yung tinatawag natin na big deposit. Okay, big deposit. So sa mga big deposit, mga katiits, marami pa kayong ma-encounter dyan. Okay, so isa na yan yung bobby trap. Okay, mga trap, minsan mga tubig yan ng nakalagay sa ilalim. Kayo ay mamangha at mabibigla kasi may bigla yung bubuhos na malakas na tubig. So kakaiba, meron silang mga teknik kung paano nila yan ginawa. So pangalawa, binuhusan nila ng semento dito sa ibabaw, dito sa part na ito. Okay, yan, nakaliyer pa rin ito. Yung kapal ng semento na kanilang binuhos ay nagre-range yan ng around 2 meters. 2 meters, so napakakapal niyan, katiits. So yan yung nakatakip doon sa ibabaw ng deposit. So ngayon, kung akala nyo ito ay semento lamang, may possibility na meron kayo ditong matatagpuan ng mga bomba dito sa pinakagitna. So ingat-ingat, katiits. Huwag basta magpadala sa nararamdaman. Okay? So try nyong pag-isipan at ina-analyze ng maigi yung mga sitwasyon sa inyong digging area. Mayroon niyang bomba. Yung mga bomba na inilagay dito, ito lang yung mga landmine. Okay? Mga landmine yan, hindi yan maliliit, kundi yan ay malalaki. Ito yung mga anti-tank na mga landmine. Okay? Mga anti-tank. So napakalaki niyan, katiits. Kasi yung purpose niyan, mga big deposit kasi yung kanilang nilagay. So ganun yung kanilang ginawa, mga anti-tank yung kanilang inilagay dito. Okay, so ganun yung inyong ma-encounter, semento na sobrang kapal dito sa ibabaw. So dito naman sa ibaba, dito na nyo matatagpuan yung big deposit. Okay, so ganun yan. So ngayon, kung wala pa rin kayo doong matatagpuan, doon sa 10, proceed kayo sa 20 meters sa unahan. Okay, or meron tayong second option dyan, katiits, dito sa unahan. Try to locate all three
or yung matatanda na puno. All three, hindi ganyan. Kasi actually, kapag mga turtle, nandito talaga yan sa nakaharap sa all three. Okay, matatanda na puno. So dito nyo hukayin sa kanyang harapan. Okay? In front or under the all three. Pwede rin dito sa likod. Kasi yung mga Hapon ay mga always na mga opposite yung kanilang ginawang sign. Yung kala natin ay nandun sa harapan pero nandoon para sa likod. Okay, always look for the possible hiding spot. Mas maganda gamitan niyo ng locator para accurate yung digging spot. Okay, so ganun yan, all three, or meron tayong second option, stone with unique shape. Okay, bato na mayroong kakaibang design. Minsan, hindi mo maintindihan yung kanyang design mga katiits, napakaraming butas-butas. Pero yung bato na yun, magkukonekta yun dito sa turtle. Okay? Meron siyang coordinate na sign dito sa turtle. Okay? So, ganun yung ibig sabihin ng mga turtle na marker. Okay? So, ganun, meron na kayong idea kung ano yung matatagpuan nyo dito sa turtle na marker na ito. So, napakaganda katiits, oh. Napakaklaro. So, try nyo ding tingnan dito sa pinakamalapit dito, or try nyo nang i-detect kasi makikita natin yung kanyang mga lumot. Yan o, mga lumot na may halong simento. Yan yung mga bato na minasa tapos sinalo mga katiits, parang minasa, parang tinakip. Okay, so try nyo nang tingnan, baka yan ay mga simento at baka magpositibo yan sa detection. So, may possibility na nandyan lang sa harapan, hindi na kayo magpunta sa pinakamalayo. Okay? So, yun lang katiats, at ito lang muna sa video na ito. So, huwag niyong kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating panibagong video. Okay? So, maraming salamat.